Marahil marami sa atin ang nakaranas na ang isang matagal na relasyon na alam nating dapat nang tapusin, ngunit hindi natin magawang tulukan at patuloy na lang na ipinagpapatuloy. Naranasan ko rin ito sa aking unang pag-ibig. Hindi siya mabuting tao, ngunit ako'y nabitak sa pagkakagapos at nanatili sa relasyong iyon ng matagal hanggang sa ito'y nagwakas sa isang masamang paraan. Ang damdamin ay tunay na isang bagay na hindi makontrol. Ganito rin ang nangyari sa bidaeng kwento natin ngayon. Siya ay isang babaeng Ingles na nalugmok sa depresyon matapos makipaghiwalay sa isang mapanakit na relasyon sa kanyang unang pag-ibig. Dinala siya ang kanyang nga kaibigan sa Pilipinas upang magbago ang kapaligiran kahit nalabag ito sa kanyang kaluban. Habang siya ay payapang nakpapahinga sa isang dalampasigan sa El Nido, Palawan at sa kanyang pagising, isang lalaking Pilipino ang mariing dumidiin sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw, hindi rin makagalaw. Ano ang nangyari? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Kamusta? Ako si Emily. Isa akong ordinaryong babae na nangnais lamang isang simpleng buhay. Kasama ang aking unang kasintahan, nagtayo kaming isang coffee shop at nakasama ko siya sa loob ng 7 taon. Ang matagal na pagsasama ay hindi dapat ipagmalaki, ngunit pakiramdam ko ay mayroon kaming nararating na tagumpay araw-araw. Ito ay isang ordinaryong araw tulad ang iba. Isinara ko ang coffee shop at umuwi ng mas maaga kaysa karaniwan sa gitna ng biglang pag-ulan. Nagmamadali akong naglakad ng walang payong at nakataong nakita ko si Michael, ang aking kasintahan at kasosyo sa negosyo sa loob ng 7 taon na may ibinubulong sa isang hindi pamilyar na babae sa malapit. Kailangan kong lumabas bukas en umaga nang hindi niya nalaman. Malinaw kong narinig ang kanyang boses. Natigilan ako, pinagmamasdan sila. Hinawakan ni Michael ang kamay ng babae at hinalikan ito. Ang imaheng iyon ay naganap sa harap mismo nga aking nga mata. Ang alalang Rosemary, ang coffee shop na aming itinayo sa loob ng 7 taon, ay gumuho sa isang iglap. Umuwi akong basang-basa at iniligpit ang lahat ang aking gamit. Kumuha lamang ako ang ilang damit at mahahalagang kagamitan at dumiretso sa bahay ni Kate, ang aking matalik na kaibigan. Emily, ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Kate na may pag-alala sa kanyang mata. Paano ako magiging mayos? 7 taon ang nagwakas ng ganun na lamang. Hindi ako makapagsalita at hindi na rin makapagpatuloy. Kinabukasan, pinaliwala ko ang hindi mabilang na tawag at mensahe mula kay Michael at dumiretso sa coffee shop. Ngunit pagdating ko, nakalok na ang pinto. Agad kong kinuha ang aking susi upang buksan ito, ngunit ang opisina ay wala ng laman. Ang computer at lahat ng mahalagang dokumento ay nawawala. Nang tingnan ko ang bank account, ang account ng kumpanya ay wala ng laman. Ang coffee shop na aming pinagsikapang itayo sa loob ng 7 taon, lahat ng gaming pagod at oras ay biglang naging zero. Ayon sa batas, ako ang kinatawan, Emily. Nakapagdesisyon na ako, kaya lahat ay akin. Ang malamig na boses ni Michael ay umalingaw mula sa kabilang linya. Ang katotohanang nalaman ko matapos kumonsulta sa isang abogado ay mas masakit. Ang aming partnership agreement ay may mga malinaw na butas at kakaunti lamang ang aking legal na magagawa. Sa isang gabi lamang, sa edad na 32, ako ay naging isang walang trabaho, nawalan ng kasintahan, negosyo at tahanan. Si Kate ang nanatili sa aking tabi habang ako'y lugmok sa depresyon. Isang araw habang ako'y parang gulay na nakahiga sa kanyang sofa, dumating si Kate kasama ang aming nga kaibigang matagal nang hindi nakikita. Emily, hindi ka maaring makaganito. Kailangan mong maglakbay, sabi ni Sophie, ang aking kaibigan mula sa kolehiyo. Mas tama sigurong sabihin na, kailangan nating maglakbay, natatawang dagdag ni Kate. Sina Sophie, Kate
at Helena ay kaibigan ko mula pa noong kolehiyo, ngunit natural na lumayo ang aming samahan nang maging kami ni Michael. Nakplano sila ang isang biyahe. Pangarap kong makarating sa Singapore, isang lugar na tahimik at payapa. Ang nga sinaunang templo at modernong gusali sa Singapore ay tila makakatulong sa pagilom ng aking mga sugat. Mahal sa Singapore at walang masyadong exciting dun. Hindi iyon isang lugar kung saan tayong lahat ay mag-enjoy, sabi ni Sophie na para bang nabasa niya ang aking isip. Ang lugar na aming iminumungkahi ay ang Pilipinas, sigaw ni Helena na may halong kasabikan. Pilipinas? Sabay-sabay naming sinabi na may halong pagbibiro. Bakit Pilipinas? Malakas ngayon ang kulturang Pinoy. Nariyan ang adobo, sinigang, pelikulang Pilipino, napakaraming dapat makita at napakasigla. Ang Maynila ay isang paraiso para sa pamimili, magaganda rin ang pampaganda. Higit sa lahat, perpekto ito para sa iyo na nangangailangan ang bagong karanasan. Ito ay isang mundong ganap na naiba kay Michael. Sa huli, napilitan akong sumang-ayon, ngunit ang isip ko ay nasa Singapore pa rin. Gayunpaman, ang simpleng paglalakbay kasama ang kaibigan pagkatapos ng mahabang panahon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking puso. Habang naimpake, iniisip ko kung ang biyaheng ito ay makakatulong sa pagilom ng aking sugat. Ang unang pakiramdam ko pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ay pagkamangha. Namangha ako sa malawak at modernong arkitektura ang paliparan. Habang nakasakay sa taksi patungo sa sentro ng Makati, ang lungsod na tanaw mula sa bintana ay nakakagulat na moderno at nakaistilo. Angga kumikinang na neon sign, matataas na gusali, at magagandang billboard sa lahat ng dako ay umakit sa aking paningin. Kita mo na, Emily? Sinabi ko sa iyo, moderno at masigla ang Maynila, sabi ni Kate na may kasabikan. Inilagay namin ang aming bagahe sa hotel sa gitna ng Makati at ginugol. Ang unang araw sa pagtuklas sa paligid, ang kalsada ay puno ng mataw at ang amoy ng street food ay nagpasigla sa aking pangamoy. Ang isang bagay na lalo kong hinangaan ay ang perpektong wifi saan man kami magpunta. Ito ay isang bilis na hindi may larawan sa London. Bukas pupunta tayo sa Intramuros at sa Manila Cathedral, tama ba? Mungkahi ni Helena ngunit umiling sina Sophie at Kate. Hindi nagbago na ang plano. Bukas pupunta tayo sa Palawan, biglang sabi ni Sophie. Palawan? Bakit biglan? Nagtataka kong tanong. Maganda rin ang Maynila, ngunit kailangan natin ang dagat ngayon. Napakaganda ang Nakpan Beach sa El Nido. Pupunta tayo doon para mag-sunbathing at ay relax ang ating isip, paliwanag ni Kate. Medyo nadismaya ako, ngunit nagpasya akong sumunod sa aking mga kaibigan. Kinaumagahan, sumakay kami eroplano mula Maynila. Pag-akyat ko pa lang sa eroplano, muli akong namangha. Ang eroplano ang isang local airline ay mas malinis at moderno kaysa sa inaasahan ko. Maluwag ang espasyo sa pagitan ng upuan at napakaganda ang tanawin mula sa bintana. Ang bilis, mas mabilis pa kaysa sa biyahe mula London hanggang Edinburgh, sabi ni Sophie na may pagkamangha. Dumating kami sa Puerto Princesa International Airport pagkatapos ng 1 oras at 20 minutong paglipat. Naramdaman ko ang isang kapaligirang ibang-iba sa Maynila. Sa aming biyahe patungo sa El Nido, nakaramdam akong pakahilo dahil sa paakyat baba at likulikong kalsada. Namangha ako sa kakaibang tanawin ng Palawan. Ang pagsasama ng bundok at dagat ay tunay na maganda, ngunit hindi ko ito lubusang na-enjoy dahil sa pakahilo. Sana sa Singapore na lang tayo pumunta, hindi sinasadyang naibulong ko at umiling si Kate na tila narinig niya. Mahintay ka lang, pagdating natin sa Nakpan Beach, magbabago ang isip mo. Pagbaba namin,
Pakatapos iwanan ang aming nagamit sa aming tutuluyan at maglakat palabas, sa wakas ay natanaw ko na ang Nakpan Beach, ang asul na dagat ay kumikinang sa ilalim nga araw, ang malawak na buhanginan, at ang nga taong puno nga buhay ay tumambat sa aking paningin. Agad na nawala ang masamang pakiramdam dahil sa pagkahilo. Ano sa tingin mo? Tama ako. Diba? May pagmamalaking tanong ni Kit. Napakaganda nga, tapat kong pag-amin. Nahanap kami ang pwesto sa dalampasigan, naglagay ang sunblock, at kaming apat ay humiga sa buhangin upang magbabad sa araw. Lahat ang aking nga alalahanin at pagod ay tila natunaw sa sikat ang araw, pansamantala kong nakalimutan ang nga komplikadong problema sa London habang pinakmamasdan ang karagatan. Tingnan ninyo, may mga lalaking nakatingin sa atin, bulong ni Helena at humagikik. Nang lumingon ako, mayroon ngang ilang kabataang lalaki na nakatingin sa aming direksyon. May mga Pilipino at dayuhang turista. Para sa akin, na 7 taong nakulong sa relasyon kay Michael, ang atensyon mula sa ibang mga lalaki ay isang bago at medyo nakakatuwang karanasan. Emily, napakaganda mo talaga. Ang iyong blonde na buhok, asul na mga mata at maputing balat. Dito, ikaw ang pinakaagaw pansin, sinserong sabi ni Sophie. Napanjiti ako sa sinabi niya. Sa England, ako ay may ordinaryong hitsura lamang. Ngunit dito, ang aking blonde na buhok at asul na mga mata ay tila espesyal. Sa buong hapon sa dalampasigan, may ilang mga lokal at dayuhang turista na lumapit upang makipag-usap, ngunit magalang akong tumanggi dahil ayaw kong maistorbo ang oras ko kasama ang aking mga kaibigan. Nang magsimulang lumubog ang araw, inaya ako ang aking mga kaibigan sa isang kalapit na bar, ngunit nais kong magkaroon ng tahimik na sandali para sa aking sarili. Mauna na kayo, gusto ko munang maglakad-lakad. Iniwan ko sila at naglakad mag-isa sa tabieng dalampasigan. Natungo ako sa isang mabatong bahagi at pinakmasdan ang nga kumikinang na ilaw ng bayan, ang El Nido sa di kalayuan. Ang nga ilaw na sumasalamin sa dagat ay parang nga bituing sumasayaw. Bumili ako ng isang latang beer at umupo sa buhangin, ramdam ang lamig mula sa lata. Ang nga pangyayari sa nakalipas na ilang linggo ay bumalik sa aking isipan na parang pelikula. Ang paghihiwalay namin ni Michael, ang pagkawala ang coffee shop, ang muling pakikita sa mga kaibigan, at ngayon, ang bagong karanasan sa isang malayong bansa. Muli kong napagtanto na ang buhay ay hindi mahuhulaan. Paano ako magpapatuloy sa buhay? Bulong ko habang nakatingin sa dagat. Babalik sa London at maghanap ng bagong trabaho o magtatayo ng bagong coffee shop? Lahat ay hindi sigurado, ngunit sa kakaibang paraan, mas nakakaramdam ako ng kasabikan kaysa takot. Napagtanto kong masyado akong masakay Michael sa loob ng mahabang panahon. Oras na para buuin ang sarili kong buhay, gamit ang sarili kong nga desisyon. Mag-isa akong nakaupo sa ilalim ng mailong bayan, umiinom ng beer. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng pag-asa para sa hinaharap. Kahit wala pang malinaw na plano, ang biyaheng ito ay tila isang senyales nga isang bagong simula. Pagbalik ko sa aming tinutuluyan, wala pa ang aking mga kaibigan. Binuksan ko ang bintana sa tahimik na silid at nakatulog sa salif nga alon. Nang magising ako ng walang alarm clock, nakita kong sumisikat na ang araw. Dahan-dahan akong nakpalit ang swimsuit at lumabas para lumangoy dahil masyadong maraming tao sa dalampasigan kahapon. Inilatak ko ang aking tuwalya sa buhangin at tinanggap ang sikat ang araw sa umaga. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ang kapayapaan mula nang mahiwalay kami ni Michael. Ang dalampasigan sa umaga ay sariwa at napakatahimik. Dahan-dahan kong inilubog ang aking mga paa sa tubig. Unti-unting nasanay at lumalim pa.
Nang umabot na ang tubig sa aking baywang, huminto ako sandali at tumingin sa abot tanaw. Ang dagat na kumikinang sa sikat nga araw ay tila walang hanggan. Naramdaman ko ang isang kalayaang hindi ko pa naramdaman noon matapos makawala sa abalang buhay sa London. Naglakas loob akong lumanggoy ng mas malalim hanggang sa dibdib, ngunit abot pa rin nga aking magapa ang buhangin. Nagsimula akong lumanggoy. Sa Europa, hindi ako kailanman nakapagpahinga mula nang buksan namin ang coffee shop. Kakaibang pakiramdam ang lumanggoy sa isang malayong bansa tulad nito. Ang pakiramdam, ang paglangoy sa tubig ay napakasariwa. Tumihaya ako, tumingala sa langit, at hinayaan ang sarili kong lumutang. Sana'y manatili akong ganito magpakialanman, bulong ko at ipinikit ang aking mga mata. Tanging ang tunog nga alon at hangin ang pumuno sa aking pandinig, lahat nga alalahanin ay tila naglaho. Hinayaan ko ang sarili kong anurin nga alon, ang pakiramdam, eng paglutang sa tubig, na tila nasa bisik eng isang ina, ay nagdulot eng mainit na pakiramdam. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang lumipas, alam ko lang na tinatangay ako ang alon. Bigla akong nakmulat ang mata at napansin kong mas malayo na ako sa pampang kaysa sa aking inaakala. Naramdaman kong medyo naging pabaya ako, ngunit inisip kong ayos lang. Nagsimula akong lumanggoy pabalik sa pampang, ngunit sa kabila ang aking pagsisikap, hindi nababawasan ang distansya. Ang kaba ay unti-unting lumalaki. Ang aking nga binti ay nagsimulang mangalay at ang aking pahinga ay bumilis. Sa gitna ng pakasindak, sinubukan kong lumangoy ng buong lakas, ngunit hindi bumubuti ang sitwasyon. Kinawi-kawi ko ang aking mga kamay para humingi ng tulong, ngunit napakalayo ang pampang, halos wala akong makitang tao. Sinubukan kong abutin ang ilalim, ngunit napakalalim nito. Nagsimula na ang pagkasindak. Kalma lang, Emily, huwag kang mataranta, sabi ko sa aking sarili, ngunit nanigas ang aking katawan. Bigla, isang parirala mula sa isang travel guide ang pumasok sa aking isipan. Rip current. Ito ay isang malakas na agos mula sa pampang papalayo sa dagat. Kung matangay ka, lumanggoy ng paralel sa pampang, huwag subukang labanan ito. Ngunit pagod na ako. Nagsimula nang magdilim ang aking paningin. Kapit lang, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kung saan tila napakalayo. Nang bumalik ang aking malay, nakita ko ang isang lalaking Pilipino na mariing dumidiin sa aking dibdib. Agad akong nakaramdam eng takot na gusto kong sumigaw, ngunit sa halip, isang malakas na bukso eng tubig dagat ang lumabas mula sa aking lalamunan. Bago pa ako makahinga ng malalim, isang matinding sakit na para bang tinusok ang aking tadyang ang naramdaman ko sa buong katawan. Sinubukan kong sumigaw, ngunit puro ubo lamang ang lumabas. Sa gitna ng malabong paligid, nakita kong muling idiniin ang lalaki ang kanyang kamay sa aking dibdib. Sa sakit na halos ikawasak ang aking puso, pinilit kong manatiling may malay. Ayos ka lang ba? Gising ka na? Tanong ang lalaki sa Ingles. Sinubukan kong sumagot, ngunit masakit ang lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Tumango na lamang ako. Tumingin ako sa paligid at nakita ang maraming taong nakapalibot. Lahat sila ay tila gulat. Parating na ang ambulansya, konting tis pa, sabi ang lalaki para pakalmahin ako. Sinubukan kong umupo, ngunit bigla akong nakaramdam ang kakaibang sakit sa aking dibdib. Hindi ko napigilang dumaing. Nagulat ang lalaki. Huwag ka munang gumalaw. Baka masyadong malakas ang pagdiin ko noong nag-CPR ako. Sabi niya na may halong pahingi ngetawat. Dumating ang ambulansya at mabilis akong nilapitan eng emga paramedik.
Nilagian nila ako ing oksigen mask at inilagay sa stretcher. Bago ako isakay mulikong tiningnan ang lalaki. May pag-alala pa rin sa kanyang mukha. Gusto kong magpasalamat ngunit hindi ko pa rin kaya. Itinaas ko na lamang ang aking kamay bilang pasasalamat. Kinausap ang lalaki ang paramedik at sumakay sa ambulansya sa tabi ko. Nun ko lamang siya natitigang mabuti. Matangkat siya, may kayu mangging buhok at mabait na muka. Muka siyang nasa mga 30. Ako si Angelo, mango lamang ako. Pagdating sa ospital, mabilis akong dinala sa emergency room. Maraming pagsusuri ang ginawa ang mga doktor at si Angelo ay nahintay sa labas. Pakalipas ang isang oras, sinabi ang doktor ang resulta. Mabuti na lang at walang malaking problema. Ngunit may maliit na lamat sa iyong tadiang, marahil dahil sa CPR. Sabi ang doktor sa Ingles. Pasensya na, baka napalakas ang diin ko, sabi ni Angelo na may pag-aalala. Okay lang yon, ginawa mo ang tama. Dahil sa laki ang dibibib ang pasyente, kailangan talagang mas malalim ang diin para maging epektibo ang CPR. Iniligtas mo ang buhay niya, sabi ang doktor ng profesional. Namula ang aking muka sa sinabi niya, ngunit mas malaki ang aking pasasalamat. Si Angelo ay muka pa ring humihingi ng tawad. Sa wakas, nakapagsalita na ako. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, wala na siguro ako dito ngayon, sincero kong sabi. Walang anuman. Kahit sino naman ay gagawin iyon, mapakumbabang sagot ni Angelo. Iminungkahi ng doktor na manatili ako sa ospital ng isang araw para sa obserbasyon. Kailangan kong kontakin ang aking mga kaibigan, ngunit ang aking cellphone ay nasa hotel. Pinahiram ako ni Angelo ang kanyang telepono. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon kay Kate, agad siyang nagpunta sa ospital. Ayos ka lang ba? Ano bang pumasok sa isip mo at lumanggoy kang mag-isa? Tanong ni Kate pagdating niya. May na ko siyang sinisina kung hindi sila abala sa pagtingin sa mga lalaki, hindi sana ako na aksidente. Natawa ako kahit masakit pa. Nagliwanag ang mata ang aking mga kaibigan at palihim nilang sinulyapan si Angelo. Huwag kang ganyan, ang guwapo niya, may suwerte pa rin sa kamalasan, bulong ni Sophie at sumang-ayon si Helena habang humahagikik. Nahiya akong itinaas ang kumot upang takpan ang aking muka, ngunit palihim pa ring sumulyap kay Angelo. Nang akma na siyang aalis, bigla akong nakalakas ang loop. Maaari ko bang makuha ang iyong contact number? Gusto kitang pasalamatan ng maayos kapag nakalabas na ako, maingat kong sabi. Nag-isip sandali si Angelo at binigyan ako ng kanyang business card. Siya pala ay may-ari ng isang coffee shop. Isang ngiti ang sumilay sa aking muka, isa ring may-ari ng coffee shop, tila tadana. Kung mas maganda na ang pakiramdam mo bukas at may oras ka, tawagan mo ako. Nadalhin kita sa isang napakagandang lugar dito sa El Nido, sabi ni Angelo na may ngiti. Nagbantay ang aking mga kaibigan sa ospital at nakalabas ako kinaumagahan. Masakit pa rin ang aking tadyang, ngunit hindi ito gaanong nakakaapekto sa paglalakad. Bumalik ako sa hotel para magpahinga. Sabi nga kaibigan ko, babalik sila sa dalampasigan. Sigurado kang ayos ka lang mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Helena. Mas gusto kong magpahinga. Magsaya na lang kayo, sincero kong sagot. Nang makalis na sila, kinuha ko ang business card ni Angelo. Pagkatapos ang ilang pag-isip, tinawagan ko siya. Pagkatapos ang ilang ring, sinagot niya, "Hello, si Emily ito, yung iniligtas mo kahapon?" Alanganin kong sabi, "Ah, Miss Emily. Nakalabas ka na? Kumusta ka na?" Masaya ang tono, ang boses ni Angelo. "Oh, mas mabuti na ako. Pwede ka bang mananghalian kasama ko?" Lakas loob kong tanong.
agat na pumayak si Angelo at nakasundo kaming makita sa lobby eng hotel isang oras mula ngayon. Nakayos ako ng kaunti at nakpalit eng damit. Masakit pa rin ang tadyang ko, ngunit nasasabik akong makita siya muli. Bumaba ako sa lobby bago ang aming usapan. Hindi nagtagal dumating si Angelo. Nakasuot siyang komportableng polo shirt at maong. Nagbatian kami at sabay na nagtungo sa isang restauran. Daralin kita sa isang masarap na seafood restaurant dito sa El Nido, sabi ni Angelo na may enggiti. Ang dinalhan niyang restaurant ay isang maliit na kainan nga pakaing dagat, hindi kalayuan sa beach. Simple lang ang loop ngunit puno nga customer. Umorder kami nga sariwang seafood at iba pang pakaing Pilipino. Ito ay mga pakaing hindi ko pa natitikman, ngunit nakakagulat na masarap. Ang sarap, walang ganitong lasa sa London, sabi ko. Taga London ka pala, anong trabaho mo doon? Tanong ni Angelo. Nagsimula akong ikuwento ang aking buhay, ang coffee shop na itinayo namin ni Michael, ang kanyang pagtataksil, at ang dahilan kung bakit ako napunta sa Pilipinas. Habang nagsasalita, kakaiba ang pakiramdam na mag-open up sa isang estranghero, ngunit si Angelo ay nakinig ng buong sinseridad. Mukhang marami kang pinagdaanan, pero ngayon, maari ka nang magsimulang muli, mainit na sabi ni Angelo. Pagkatapos kumain, nagpunta kami sa isa sa mga magagandang tanawin sa El Nido. Mainit pa rin ang araw, ngunit mas payapa ang dagat kaysa kahapon. Umupo kami sa isang maliit na cafe sa tabi ang dagat, uminom ang iced coffee at nagkuwentuhan. Ikinuwento ni Angelo ang kanyang buhay. Nagtrabaho siya sa isang malaking kumpanya sa Manila hanggang sa ma-burnout, kaya't nag-resign siya, lumipat sa El Nido at nagtayo ng maliit na coffee shop. Nakarelat ako sa sinabi niyang sawang-sawa na siya sa buhay siyudad at gusto niyang mapalapit sa dagat. Nang mahapon na, iginiit kong uminom kami ng San Miguel beer, kahit na nakaalala si Angelo na dapat akong uminom ng gamot at masakit pa ang aking katawan. Kaya't umupo kami sa isang park sa tabi ng dagat kung saan tanaw ang ngailaw gabayan. Unang beses kong makatikim ng San Miguel, medyo nanibago ako sa simula, ngunit pagkatapos ang ilang lagok, gumaan ang aking pakiramdam. Nang tumalap na ang alak, nawala na rin ang sakit sa aking tadyang. Naramdaman ko na mula pa nung una tayong nakita, isa kang napakagandang babae, biglang sabi ni Angelo na may seryosong mukha. Nagulat akong tumingin sa kanya. Puno nga sinseridad ang kanyang nga mata. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ito mula kay Michael. Lumubog ang araw at nagsimulang umilaw ang nga ilaw enggayan. Dahan-dahang ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking kamay. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Dahil sa alak, nawala na ang sakit sa aking tadyang at ang pagiging nasa bisik niya ay naging natural. Sa sandaling bumukas ang pinto ng apartment ni Angelo, nagtakpo na ang aming ngalabi. Noong gabing iyon, hindi ko inakalang makakaroon ako ng isang gabing puno ng pag-iibigan sa isang halos estranghero. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ay tila tadhana. Kinaumagahan, lalong lumala ang sakit sa aking tadyang, kaya't bumalik kami sa ospital ni Angelo. Matapos akong suriin, seryoso akong tiningnan ang doktor. Sa kondisyon mong ito, dapat mong iwasan ang nga mabibigat na gawain. Nang marinig iyon, namula ang mukha ni Angelo at ako naman ay natawa, tila naintindihan ng doktor ang sitwasyon at napangiti. Mabuti na lang at walang malaking problema. Lumipas ang isang linggo na hindi ko namalayan. Ang damdaming hindi ko naramdaman sa loob ang 7 taon kay Michael ay bumuhos sa maikling panahon na kasama ko si Angelo. Sinsero siyang nakinig sa aking mga sinasabi at inalagaan ang bawat maliit na detalye. Higit sa lahat,
naramdaman ko ang katapatan sa kanyang mga mata. Sa aming huling gabi, nagpaalam kami sa isa't isa mula sa balkonahe ng kanyang apartment kung saan tano ang dagat at ang nga ilog ng El Nido. Nang hinayang talaga akong kailangan mo nang bumalik sa London, sabi ni Angelo habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Ang katotohanan ay masakit. Nakatira kami sa magkaibang bansa at mayroon pa akong mga kailangang ayusin sa England. Ang tungkol kay Michael, paghahanap ang bagong trabaho at higit sa lahat, pagpaplano para sa aking kinabukasan. Ngunit ang pag-alis kay Angelo ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Kahit sa maikling panahon, naging espesyal na tao siya para sa akin. Maari pa rin naman tayong mag-ugnayan, diba? At sino ang nakakaalam? Baka makahanap akong trabaho sa Pilipinas, maingat kong tanong. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Angelo. Talaga, gusto mong manatili sa Pilipinas? Sa totoo lang, bigla ko lang iyong nasabi. Ngunit nang sabihin ko ito, napagtanto kong totoo pala. Ang Pilipinas ay mas kaakit-akit kaysa sa pananatili sa London dahil dito maaari akong magsimulang muli. Higit sa lahat, narito si Angelo. Naisip kong ang pagbabalik sa England ay hindi isang katapusan, kundi isang bagong simula. Pagdating ko sa London, pamilyar na tanawin ang sumalubong sa akin, ngunit hindi ko na ito naramdaman bilang tahanan. Tila ito'y isang pansamantalang tirahan na lamang. Sa unang linggo, abala ako sa pag-adjust sa time zone at pag-asikaso ang dapat gawin. Nakitira muna ako sa sofa ni Kate at nagsimulang mahanap ang bagong bahay. Kasabay nito, nagsaliksik ako ng mga oportunidad sa trabaho sa Pilipinas na magagamit ang aking karanasan. Maraming posibilidad tulad ang pagiging guro ng Ingles, tagasalin o pagtatrabaho sa isang dayuhang kumpanya. Ngunit ang isyu sa visa ay isang malaking hadlang. Gayunpaman, hindi ako sumuko at araw-araw na tumatawa kay Angelo sa video para alamin ang nga posibilidad. Subukan mong kumuha ang sertipiko sa pagtuturo ng Ingles. Maraming language center sa Palawan ang naghahanap ng nga native speakers. Mungkahi ni Angelo, sinunod ko ang kanyang payo at nag-enroll sa isang kurso. Sa umaga nag-aaral ako at sa gabi kausap ko si Angelo. Ang buhay ko ay nagpatuloy na parang ang puso ko ay nasa Pilipinas na. 3 linggo matapos akong bumalik, isang hindi inasahang bisita ang dumating. Tumunog ang doorbell sa bahay ni Kate at pagbukas ko ang pinto naroon si Michael. Araw-araw kong nakikita ang kanyang mukha sa loob ng 7 taon, ngunit ngayon ay tila estranghero na siya. Pagod ang kanyang nga mata at mas payat siya kaysa dati. Emily, maaari ba tayo mag-usap sandali? Maingat niyang tanong. Sinulyapan ako ni Kate at pumasok sa kanyang silid. Pinapasok ko si Michael sa sala ngunit hindi ako mapakali. Nahuhulaan ko na kung ano ang kanyang sasabihin. Malapit nang malugi ang coffee shop. Bumagsak ang higit sa kalahati ang kita mula nang mawala ka, sabi niya at bumuntong hininga. Sa unang pagkakataon, taimtim na humingi ang tawad si Michael. Humingi siya ang paumanhin sa panloloko sa akin sa pagkuha ang aking parte sa negosyo sa lahat. Ngunit malinaw ang kanyang tunay na layunin. Gusto niya akong bumalik sa coffee shop. Maari tayong magsimulang muli, Emily. Ang 7 taon na iyon, basta mo na lang ba itatapon? Puno ang desperasyon ang kanyang boses na tahimik kami sandali. Kung ito ay isang buwan na ang nakalipas, baka nag-alinlangan ako. Ngunit iba na ako ngayon. Ang karanasan sa Palawan at ang pakikita namin ni Angelo ay nagbago sa akin. Pasensya na, Michael. Hindi na ako maaring bumalik, mariin kong sabi. Nanigas ang kanyang mukha. Kahit bilang business partner lang, maraming kontrata ang nakapangalan sayo. Kung wala ka, magiging mahirap ang lahat. Umiling ulit ako. Hindi rin pwede. Gusto ko nang magsimula ang bagong buhay. Biglang nagbago ang itsura ni Michael.
ang ngamatang nakmamakawa ay napalitan ang galit. May iba ka ng lalaki, di ba? Sino siya? Ang aking katahimikan ay nakumpirma sa kanyang hinala. Bigla siyang tumayo at nakpabalik-balik sa sala. Nagsimula nang maging mapanganib ang kanyang kilos. Nakita ko na siyang magalit dati, ngunit hindi kasing tindi nito. Mahal na mahal kita, bakit napakadali para sayong sumama sa ibang lalaki? Pataas ng pataas ang kanyang boses. Lumabas sikit mula sa kanyang silit upang tingnan ang sitwasyon. Sinubukan niyang pakalmahin si Michael, ngunit lalo lang siyang nagalit. Sa huli, nang akma niyang ihahagis ang isang paso, tinakot siya ni Kate na tatawag ang pulis. Hindi pa tayo tapos, Emily. Nang gabing iyon, ikinuwento ko kay Angelo ang pagdating ni Michael. Nag-aalang tinanong niya kung ligtas ako. Ang kanyang mainit na pag-alala ay nakpakalma sa akin. Ngunit ang banta ni Michael ay nakatuto. Kinabukasan, nagsimula siyang tumawag at mag-text ng walang tigil. Sa simula, binaliwala ko, ngunit ang nga mensahe ay naging mas mapanganib. Hahanapin ko kung nasaan yang bago mong lalaki. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Sa huli, blinok ko ang kanyang numero, ngunit patuloy siyang kumontak gamit ang ibang numero. Naging seryoso na ang sitwasyon, kaya't nag-report ako sa pulis. Inireport ko ang kanyang stalking, ngunit sinabi ng pulis na hindi sila maaring kumilos hanggat wala siyang ginagawang tunay na panganib. Lumaki ang aking pagkabalisa hanggang sa pinatay ko na ang aking cellphone. Lumipas ang ilang araw na wala akong komunikasyon kay Angelo. Sinubukan kong ipaliwanag ang sitwasyon sa pamamagitan e-email, ngunit sa panahong iyon, tiyak na nag-alala siya ng husto. Balak kong kumuha ng bagong SIM para makontak siya, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Gabi iyon, wala sikit dahil may lakat siya. Nag-isa akong nanonood ng TV. Bigla, nakarinig akong malakas na katok sa pinto. Nang tingnan ko ang orasan, lampas na 10:00 ng gabi. Kinabahan akong sumilip sa peephole. Nakatayo dun si Angelo. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita at binuksan ko ang pinto. Paanong nandito si Angelo? Mukha siyang pagod ngunit nakangiti pa rin. Hindi kita makontak, nag-alala ako kaya't pinuntahan na kita. Nang tanungin ko kung paano niya nalaman ang aking address, sinabi niyang kinunan niya ang litrato ang aking ID noong nasa ospital kami. Ipinaliwanag niya na sa Pilipinas, kailangang mag-ingat na huwag basta-basta humawak ng babae nang walang pahintulot dahil baka maakusahan ng sexual abuse. Kaya't kinunan niya ito bilang pag-ingat. Sa tutulang, inisip kong baka makikipaghiwalay ka na sa akin. Pero kahit ganun, gusto kong marinig iyon mula mismo sa'yo. Ang kanyang prangkang salita ay nakpatibok ng malakas sa aking puso. Pinapasok ko si Angelo at binigyan ang tisa. Ikinuwento ko ang lahat ang nangyari, ang pananakot ni Michael at ang pag-report sa pulis. Maingat siyang nakinig. Habang nakusap kami, naramdaman ko kung gaano siya nag-alala para sa akin. Ngunit bigla kumalabo ng malakas ang pinto. May sumisipa dito. Emily, buksan mo to. Alam mo ba kung sino yang kasama mo? Boses iyon ni Michael. Nakatinginan kami ni Angelo. Sa kanyang mga mata, may pag-aalala at determination. Hayaan mong ako ang kumausap. Sinubukan ko siyang pigilan, ngunit kalmado siyang naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, naroon si Michael na may galit sa mukha. Halatang lasing siya. Sino ka? Yang bagong lalaki ni Emily? Tiningnan ni Michael si Angelo mula ulo hanggang paa at umisi. Kumakalma ka. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi mo maaring pilitin si Emily na makipakita sa taong ayaw niyang makita, mahinahong sagot ni Angelo. Hindi nakinig si Michael at tinulak si Angelo para makapasok.
Nang harangan siya ni Angelo, sumuntok si Michael. Nailagan ni Angelo ang ilang atake at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit nang patuloy na gumamit ang dahas at pananakot si Michael, sa wakas ay kinontrol na siya ni Angelo, ibinalibak niya si Michael sa sahig at pinilipit ang braso sa kanyang likuran. Nun ako tumawag sa pulis at ipinaliwanag ang sitwasyon. Patuloy pa ring nanakot si Michael kahit kontrolado na. Lagot ka, ididemanda kita nga asal. Ngunit nang dumating ang nga pulis, hindi sila naniwala sa kanya dahil nai-report ko na ang sitwasyon. Bukod parito, karareting lang ni Kate at nakpatoto sa manaunang pananakot ni Michael. Sa uli, inaresto si Michael dahil sa trespassing at pananakot. Matapos daling NG-Emega pulis si Michael, lumapit si Angelo at niyakapi ako. Ang lahat ang naipong tensyon at pag-aala ay bumuhos bilang magaluha. Sa wakas naramdaman ko ang tunay na kalayaan na para bang tuluyan na akong nakalaya sa anino nakaraan na si Michael. Ayos na ngayon, tapos na ang lahat. Ang mainit na boses ni Angelo ay umalingaw sa aking tainga. Nang gabing iyon, marami kaming napakusapan tungkol sa aming hinaharap at nga posibilidad. Isang hindi inaasahang alok ang ibinigay ni Angelo. Bakit hindi mo subukang magtrabaho sa coffee shop ko? Mahilig ka rin naman sa kape, di ba? Ang kanyang alok ay praktikal at kaakit-akit. Ang pag-impake ng lahat ang gamit ko sa England at pagsisimula ang bagong buhay sa Pilipinas ay nakakatakot, ngunit naramdaman kong possible ito kung kasama ko siya. Ang kumpiyansa at tapang na nawala sa akin sa relasyon kay Michael ay bumalik dahil kay Angelo. Hindi magiging madali ang buhay sa Pilipinas. May mga pakakaiba sa kultura. Pero lagi akong nasa tabi mo. Ang masalita ni Angelo ay nagpanggiti sa akin. Nang gabing iyon, magkatabi kaming nakaupo sa sofa ni Kate, pinaplano ang aming hinaharap at nararamdaman ang isang bagong buhay na malapit nang magsimula. Pagkatapos ang insidente kay Michael, isang buwan ang ginugol ko para ayusin ang aking buhay sa England. Ang pagkansela ang mga kontrata, pag-impake ang gamit, at pahanda ang mga dokumento ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Bumalik na si Angelo sa Pilipinas sa panahong iyon at inasikaso ang lahat para sa aking working visa. Nagulat sina Kate, Sophie at Helena sa aking desisyon, ngunit buong puso silang bumati. Ang buhay mo ay parang isang fairy tale, sabi ni Sophie na may halong inggit, at ang gasalitang iyon ay talagang tumatak sa akin. Nang araw na dumating ako sa Pilipinas, naghihintay si Angelo sa airport na may dalang bulaklak. Sa sandaling makita ko, siya sigurado na akong tama ang lahat ng aking desisyon. Ang apartment ni Angelo ay isang maliit na studio na may tanawin ang Nakpan Beach. Kahit medyo masikip, ang tanawin ang dagat mula sa bintana ay mas maganda pa kaysa sa mga mamahaling apartment sa London. Mabilis na lumipas ang unang araw sa Peck Adjust. Ang coffee shop ni Angelo ay isang mali at magandang espasyo. Ako ang namamahala sa paggawa ng kape at pag-asikaso sa mga dayuhang customer. Nang magdagdag kami ang English style afternoon tea sa menu, mas maraming turista ang dumayo. Ang pag-aaral ang Tagalog ang pinakamahirap para sa akin. Ngunit sa tulong ni Angelo at ang staff, natuto akong makipag-usap ng basic. Ang unang pangungusap na natandaan ko ay, "Pasensya na, marunong ka bang mag-English?" Ang isang pangungusap na ito ay nagligtas sa akin sa maraming mahirap na sitwasyon. Sa loob ng isang taong pamumuhay, gamit ang working visa, lalong lumalim ang aming relasyon ni Angelo. Sinikap naming unawain ang kultura ng isa't isa. Unti-unti kong nabawasan ang aking pagiging individualistik at ipinaliwanag sa akin ni Angelo ang kultura ng pakikisama at ang konsepto ng hospitality. May mga hindi pagkakaunawaan minsan, ngunit sa tuwing nangyayari ito, nilulutas namin sa pamamagitan ng pag-usap.
Nang malapit nang mag-expire ang aking visa, inanyayahan ako ni Angelo sa isang espesyal na hapunan sa dalampasigan. Isang besang pinalamutian mga kandila, isang bote eng alak, at ang medyo kinakabahang mukha ni Angelo ay nagsasabing may espesyal na mangyayari. Pagkatapos kumain, habang nahihintay ang dessert, kinuha ni Angelo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Emily, will you marry me?" Natawa ako sa kanyang kakaibang proposal, ngunit kasabay nito ay tumulo ang aking mga luha. Sa loob ng kahon ay isang simpleng singsing na diamante. Pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang pansamantalang tirahan, kundi ang aking magiging tunay na tahanan. Sa paghahanda para sa kasal, ang pinaka-ikinabahala ko ay ang makilala ang nga magulang ni Angelo. Sinabi niyang medyo tradisyonal sila ngunit malawak din ang pangunawa. Sa aming unang pakikita, nahanda ako ang pagbati sa Tagalog at maingat na binalot ang regalong dala ko mula sa England. Ngunit salungat sa inasahan, tila malayo at maingat ang aking magiging nga biyenan. Tila hindi pa sila handang magkaroon ng isang dayuhang manugang. "Hayaan mo, masasanay din sila," sabi ni Angelo at humingi ang paumanhinpawi. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting bumuti ang aming relasyon. Lalo na nang matikman ang aking biyenang babae ang ginawa kong English scones, pinakiusapan niya akong turuan siya kung paano ito gawin. Ang aking biyenang lalaki ay matipid pa ring magsalita, ngunit paminsan-minsan ay nagtatanong siya tungkol sa English football na siyang naging paraan niya para magsimula ang usapan. Ang aming kasal ay naging simple at dinaluhan lamang ng aming pinakamalalapit na pamilya. Ang aking nga kaibigan ay kumuha ng special leave para makadalo. At nang muling sabihin ni Sophie na may halong inggit na ang buhay ko ay parang isang fairy tale, ang salitang iyon ay talagang tumatak sa aking puso. Pagkatapos ang kasal, lumipat kami sa isang mas maluwag na apartment na may tanawin pa rin ang Nakpan Beach. Ang tanawin ang dagat ang El Nido sa gabi mula sa bintana ang aming bagong tahanan ay patuloy pa ring nakpapatibok ang aking puso. Ang buhay sa Pilipinas na dati banyaga sa akin ay naging normal na at ang coffee shop ay nagkaroon ng mas maraming regular na customer. Isang taon pagkatapos ng aming kasal, biniyayaan kami ng isang munting anghel. Ang balita ing aking pagbubuntis ay nagpaluha kay Angelo sa tuwa bilang isang dayuhan. Ang paghahanda sa panganganak sa Pilipinas ay isang bagong hamon, ngunit sa tulong ni Angelo at engga doktor at nurse, naisilang ko ang isang malusok na sanggol na babae. Ang aking buhay sa Pilipinas ay lalong naging kumpleto. Minsan, kapag namimiss ko ang England, tumatawag ako sa aking mga kaibigan sa video o gumagawa ako ng scones para maibsan ang pangungulila. Ngunit kapag naglalakad ako sa Nakpan Beach o pinapanot ang paglubok ng araw kasama si Angelo at ang aming anak, alam kong ito na ang lugar kung saan ako nararapat. Sa ikalong taon ko sa Pilipinas, nakakapagsalita na ako na basic Tagalog at masarap na maglutong sinigang. Ang aming relasyon sa aking mga biyenan ay naging mas natural na at sabay-sabay kaming kumakain isang beses sa isang buwan. Kapag nakikipaglaro ang aming anak sa kanyang lolo at lola, ang hadlang sa wika at kultura ay tila tuluyan ng naglalaho. Paminsan-minsan, naglalakad akong mag-isa sa dalampasigan ng Nakpan at inaalala ang aksidente noong araw na iyon. Kakaiba na ang isang mapanganib na sandali ay ganap na nakbago ng aking buhay. Kung hindi ako nagising ng maaga no araw na iyon, hindi lumangoy o kung wala si Angelo doon, marahil ay wala na ako sa mundong ito ngayon. Minsan ay napapadaan ako sa parke sa tabi ng dagat kung saan hindi na ako maaring umupo at uminom ng beer sa romantikong paraan at naalala ko ang unang araw namin ni Angelo. Kahit na nasa Pilipinas ako, marami pa ring pagsubok sa pag-aarang Tagalog
at minsan ay namimiss ko ang aking pamilya sa England. Gayunpaman, ang mainit na ngiti ni Angelo, ang halakhak ng aming anak, at ang sikat ng araw sa El Nido na tumatama sa aming bintana tuwing umaga ay tumutulong sa akin na malampasan ang lahat. Nararamdaman ko kung gaano ako kasaya sa bawat araw na lumilipas ng payapa at walang anumang masamang nangyayari. Nawa imakaroon ka rin ang isang mapayapang araw.